Magandang umaga po. Patuloy nating tinututukan ang balita kaugnay sa pagpanaw ni dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes. Si Health Secretary Enrique Ona ang kumumpirma sa pagpanaw ni Reyes ngayong umaga. Pakinggan natin ang bahagi ng press conference ni Ona. Kaninang umaga, around 7:30, si Secretary Angelo Reyes was brought here sa emergency room. And nung dumating siya, wala na siyang blood pressure, malamig na, yung tinatawag na may cold and clammy, at saka wala ng vital signs. Ibig sabihin, wala ng pulso at hindi na humihinga. So, despite that, however, ginawa pa rin ang yung tinatawag nating resuscitation para lang tingnan kung ma-revive siya. So, nilagyan ng tubo siya para magkaroon siya ng oxygen sa kanyang paghinga, at saka yung tinatawag na resuscitation, nag-external cardiac massage sila niyan, ilagyan ng suero, at binigyan ng gamot parang kung pwedeng pataasin o mapabalik ang blood pressure. Subalit, after 45 minutes of all this resuscitation na ginawa sa kanya, which means at 8:32 ngayong umaga, talagang that's more than 45 minutes of resuscitation. Talagang wala nang blood pressure, hindi na ipabalik yung kanyang heart rate at saka yung Sir, may gunshot wounds daw? meron siyang gunshot wound, yung tinatawag, isa lamang sa tinatawag na left, dito yung tinatawag na left para external line. Ibig sabihin sa bandang, yung sa location ng puso, bago ang external wound niya ay doon sa likod. So, he was pronounced dead. As a matter of fact, actually yung tinatawag namin DOA, dead on arrival. But despite resuscitation, hindi na rin na-revive. Kaya at 8:32 ng itong umagang ito, he was pronounced dead. Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa Quirino Memorial Medical Center kung saan nakabantay pa rin doon si Cara David. Cara, kumusta na dyan? Yes, Maris, patuloy tayong nag-aantabay sa mga detalye dito sa Quirino Memorial Medical Center. Marami ng media na nag-ipon-ipon ngayon dito sa emergency room, pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin isang miyembro ng pamilya ni Secretary Angelo Reyes na lumalabas para harapin ang media. Hindi pa rin sila nagbibigay ng opisyal na statement sa mga doktor ng Quirino Memorial Medical Center. Pero kanina nang kinausap natin si Health Secretary Enrique Ona, sinabi niya na isang 45 caliber pistol ang ginamit para gawin nga itong single gunshot wound na pumatay dito kay Secretary Angelo Reyes. Sinabi rin ni Ona kanina na fatal sa kanyang pagsusuri ay fatal daw itong gunshot wound na ito based sa entry at exit point itong ng bullet. Kaya at sinabi rin niya na itong si Reyes ay nanggaling sa Loyola Memorial Park sa Marikina para bisitahin ang puntod ng kanyang ina bago nangyari itong aksidente nito. At itong pangyayaring ito. Dead on arrival si Secretary Angelo Reyes dito sa Quirino Memorial Medical Center. Bagamat sinasabing 8:32 yung official time na nag-expire siya, 7:30 to 7:45 dead on arrival na talaga si Secretary Reyes. Sinabi lang ni 8:30 kasi we continue to revive him, to try to revive him, pero talagang to no avail. Talagang wala ng vital signs ang dumating dito sa hospital itong si Secretary Reyes. Sorry? Cara, sinabi ba dyan ng mga opisyal na nariyan dyan sa ospital kung nasaan ka, kung sino-sino mga kasama ni Secretary Reyes nung dumalaw siya sa puntod ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park? Ang sinabi lang kanina ay 2 anak ng Secretary Reyes ang kanyang kasama at yung kanilang driver. Yun lang ang sinabi nila. At yun din yung nakita namin dun sa logbook ng security guard na nandito sa emergency. Naikwento ba yung mga circumstances kung kasi may mga balita na nagpakamatay umano itong si Secretary Reyes? Tinanong rin namin yan, Maris, kay Secretary Ona at sa mga administrator kanina ng Quirino Memorial Medical Center. Pero ang sabi nila, they wouldn't want to comment on that dahil
hindi pa naman nila nakakausap ng talagang masinsinan yung pamilya at wala kang opisyal na statement ang pamilya Reyes. So ngayon, ang hinihingi nila sa media ay bigyan muna ng oras o space itong pamilya para makapagdalamhan sila sa kanilang lumang padre de pamilya. Alright, maraming salamat, Cara David. Samantala, sa punto pong ito, makakausap naman natin ngayon si PO1 Joel Sison ng Marikina Police. Siya po ang unang rumisponde sa Loyola Memorial Park kung saan kinuha si dating Secretary Reyes. Magandang umaga po, sir. Ma'am. Si Mariz Umali po ito sa flash report ng GMA7. Kayo raw po ang unang rumisponde sa Loyola. Maaari niyo po bang ikwento sa amin yung nangyari na nang inabutan niyo po si Secretary Reyes dun sa Loyola Memorial Park? Ma'am, bali po, tumawag po ang gwardiya ng Loyola sa amin ng alas 7:55 ng umaga. Tapos na may nangyari pong nagbaril sa sarili sa loob ng Loyola. Agad po namin pinuntahan at kinuhanan po namin ng salaysay yung mga tao doon na nakakita sa pangyari at yung nga po ang sinabi na si former Secretary Angelo Reyes daw po yun. So sino-sino po, sir, yung nakakita o naka-witness dito sa pangyayaring ito? Bali yung mismong katabi nilang ma'am, yung caretaker na nandun sa area. Caretaker ng Loyola Memorial Park, hindi yung bodyguard o yung driver ng mga anak kasama niya? Eh, ma'am, yung caretaker mismo na buhat kay Secretary, ma'am, na sinakay sa kanyang sasakyan. Sir, pwede pong pakipaliwanag base dun sa kwento ng mga nakasaksi o nung nakasaksi kung nasaan si Secretary Reyes nung time na yun? Kasi di ba, syempre open space po itong Loyola Memorial Park. Yes, at kasama po niya yung dalawa niyang anak, base sa salaysay nga, kasama yung dalawang anak at ang bodyguard. Paano po nangyari na, kumbaga nagawa niya yun sa sarili niya, dahil nga sabi niyo ay nagpakamatay po siya, na hindi nakita agad na kumuha ba siya ng baril at nagbaril na lang agad? Masyado po bang mabilis yung mga pangyayari? Bali, ayon sa nakasaksi, ma'am, kay Penrilor Bacarillo, yung caretaker doon, ma'am, bali may binabasa siyang libro, yung Trump, ang pamagat. Tapos po nung sinabihan po yung isa po niyang anak na lumayo sa kanya. Tapos nung pagkasabi na ganun, saka po bigla na lang pong may umalingaw na putok. Alright, may mga natagpuan daw po na basyo ng bala ng caliber 45 na baril. Ito pong kalibre 45 na ito, sa kanya po ba to o sa kasama po niyang driver? Ma'am, bali yun na lang po yung natagpuan namin sa mismong puntod, ma'am, yung empty shell ng 45. Pero hindi po kayo yung nagsasagawa ng investigasyon ngayon? Ma'am, bali ongoing pa po yung yung investigasyon ng yung investigador, ma'am, na may hawak. Nung dinala niyo po siya sa ospital, saan po siya nag-expire? On the way po ba sa ospital? Kasi sinabi dead on arrival na siya sa ospital eh. Along the way? Ayon daw sa ma'am, nung pagkapunta po namin sa area, ma'am, kaalis pa lang daw, ma'am, dumiretso ng Leper Hospital, ma'am. Yes. Alright. Maraming salamat po, PO1 Joel Sison ng Marikina Police. Siya po ang unang rumisponde sa Loyola Memorial Park kung saan kinuha si dating Secretary Reyes. Abangan ang karagdagang detalye kaugnay sa pagpanaw ni dating AFP Chief of Staff at dating Secretary Angelo Reyes at iba pang malalaking balita dito sa GMA Flash Report, 24 oras at saksi. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po. Pwede bang lumabas ka na sa